Ano, ba't napili na, kaya ba? Bakit nyo po napagdesisyonan? Hello Kathden fans! So ito nga ha, bago yung ating update no, ng bagong kotse ni Pops Alden ay napagtanto ko share ko lang. Alam niyo ba kung bakit binibisi at saka hectic ang schedule ngayon ni Pops Alden? And nakita natin sobrang busy niya sa kanyang sariling linya, no, sa kanyang sariling buhay. Ito may marahil ay connected dun sa sinabi ni Mami Min na si Ma'am Kath po ay makatagal pa, no, 33 years old or 34 years old, so 5 years pa yung gugugulin si Pops Alden. Kung kaya parang naisip ko lang, no, na kaya ginagawang busy ni Sir Alden yung kanyang sarili ay dahil mahaba-haba pang mga panahon at saka taon ng kanyang kumbaga pa i-spend or aantayin bago magkaroon ng Mrs. Fulkerson, mga kasabra. So hindi niya priority muna ang pag-ibig ngayon kasi nakita natin na there is that waiting moment, no, sa kanya kasi si Ma'am Catherine ay 33, pagpalaga natin 33, mga kasambreros. Parang alang Coco Martin at saka Julia Montes lang ang peg ng dalawang ito, no, ng Kathleen, mga kasambreros. Kung kaya wag nating isipin na baka susunod nag-asawa na kasi may boyfriend na si Mark Alcala, na hindi naman totoo. So wag po tayong wag tayong mabahala at matitinag, Kathleen fans. So sa mga ano lang, no, sa mga gusto lang talaga na manatili sa Kathleen Nation, mga kasambreros at mga Kathinatics. Alright, so sinegue ko lang kasi na-realize ko kagabi habang ako po ay gumagawa at saka nag-edit po. And then ito na, no, may bagong kotse si Sir Alden, mga kasambreros, pang malakasan. Pinost niya sa kanyang Instagram story kahapon, posted by Nico Faustino. Tapos pinost niya, sabi niya dito, guys, tumaas ng value ng kotse ha, nahawakan na ni Boss A. So napakaganda, no, anong brand ito? So parang hindi ko makita dito. So pero ano siya, nasabi niya dito, let's go Gabnik Sam. So hindi ko makita yung ano niya, yung brand niya, mga kasubas, pero ano, ang ganda ng kotse ni Pops Alden. Nagkaroon din siya ng parang leeway time para makipag meeting or makipag-usap muna at kumain kasama ang may-ari yata ng kumpanya ng car company na kanyang binilhan po, no. So dinner with our boss Alden, sabi ni Nico Faustino. So ito yata yung may-ari ng ano, ng kumpanya. So si Gabnik Sam, tsaka nakatag din si Sir Alden Richards. So mag-update din ako dyan kung ano yung brand na ano niya, mga sombreros and mga kapantas. And then si Ma'am Catherine naman ay nagsimula na nga, no, yung Pilipinas Got Talent kahapon or kagabi. At saka dito nga ay may mga sample video clips tayo mula sa Pilipinas Got Talent na kung saan ay pinikilala siya. Tapos yung nakakatawa nga rito yung nabulol siya, mga sombreros. Nakakatuwa talaga si Catherine kasi siya yung nabulol, tapos sabi niya, kaya ba? Sabi, siya rin yung nagpakwela, mga kasambreros. So isa siya sa nagbibigay saya at saka liveliness, mga kasambreros, sa kumaga pa sa Pilipinas Got Talent. So yun po, no. Tapos si Pops Alden din ay nag-story din siya, no, ng verse na napakaganda po, no. Ang verse na kanyang in-IG story kahapon ay John 15:4-5. Sabi niya ito, you cannot be fruitful unless you remain in me. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, from Jesus Christ, you can do nothing. So ito yung nagustuhan ko talaga kay Pops Alden din, no. Isa sa mga characters ni Pops Alden ay yung pagiging godly, no, maka-Diyos niya, mga sombreros, kung kaya siya patuloy na binibiyaan ng Panginoon ng kaliwat kanang blessings, mga sombreros. So kung kaya kaliwat kanan at saka umaapaw ang kanyang blessings, mga sombreros, kasi iniisip niya rin talaga na ibigay at saka itulong din ito sa iba, no, kagaya na mention niya sa press conference sa Viva na mapapag time na ng meron talaga siyang nakalaan na priority at saka charity, na ito para sa charity, para sa ganyan. So kasi nga pinahiram lang, no, tama na pinahiram lang sa atin lahat ng meron tayo, even our resources, na tulad sa kanya, no, sobrang umaapaw na yung kanyang mga kaperahan, mga sombrero. So it's time to give
As he always been doing actually, kasi may scholarship foundation talaga siya, no, yung AR Foundation po, mga customers. And then ito, no, nag-post din siya ng kumapa ng bench, kumapa parang yung bench na apparel pa din, ay patuloy pa rin nagpo-post ng mga kumbaga pa na mga pictures and videos na ito nga ay yung jacket niya na white at saka yung green. So alam ko matagal na photoshoot na ito, tapos ngayon lang nire-release isa-isa ng bench, mga kasambreros and mga kapantas and Cathinatics. So yun po, no, yun lamang po ang ating Cathin items or Cathin updates. So abang-abang pa kayo kasi marami talaga tayong kumbaga pa marami tayong updates po, mga kasambreros and mga kapantas. So para po sa ating Word of God ay meron po tayong babasahin, and this one is si Lord po ang nagko-control at nagko-command ng every phenomenon dito sa ating mundo, no? Babasahin ko po Psalm 147 verses 15 to 18 po ito. Sabi niya dito, He sends God, He sends out His command to the earth. His word runs very swiftly. Grabe, no? Ang bilis lang ng word ng Panginoon. He gives snow like wool. He scatters the frost like ashes. He casts out His hail like morsels. Who can stand before His cold? He sends, or God sends out His word and melts them. Grabe, no? He causes His wind to blow and the waters flow. Alam niyo po, mga kasambreros, no? May babasahin pa tayong verse mamaya. Pero dito natin makikita na yung every phenomenon, every event dito. Naalala ko yung apoy sa California na hindi nila malaman-laman, hindi nila matukoy-tukoy kung saan nanggaling yung apoy. May man nagsabi na may nagtapon doon ng sigarilyo, tapos kumalat yung apoy. Pero malamig yung dun kasi yung klima, no? If I'm not mistaken, ay hindi naman summer doon that time. Pero yun nga, no, yung isa pa dun yung parang minak niya or ininsulto niya ang Panginoon na walang likes or walang following, walang mentions yung mga artista dun sa Hollywood na parang Oscars yata yon or something. Sabi niya, si ganito merong mentions, merong follow, pero si God the creator of the heavens and the earth ay walang mention. So wala talaga ng mention sa kanya. So yun nga, no, kinabukasan ay nagkaroon ng fire. So kung titingnan natin talaga dito ay ang Diyos po, no, He has the power over every phenomenon, every disaster. Kumbaga pa, inaalaw niya minsan ng isang bagay para iparating at saka i-remind ang mga tao na ganito ko ka-powerful. Do not mock me. Especially kapag minamock natin siya, mga kasambreros. And kapag ang mga tao talaga sa lugar, no, wala nang time sa kanya, kumbaga pa sa time sa mga prophets sa Biblia, sa time nila Jeremiah, nila Ezekiel, nila Daniel, no, nila Haggai, nila Malakay, nila Esther, no, sa yung mga times dati na talagang man to man na nagbibigay ng mando ang Panginoon na ang mga tao wala ng panahon, ang mga tao sumasamba na si Diyos-Diyosan, ang mga tao punong-puno ng kasalanan. So magpapadala ako ng salot, no, from even in the time of Moses, no, naalala natin, mga kasambreros. So ito rin yun, no, minsan nangyayari sa atin, nare-remind tayo na ang Diyos ay ang may control over every phenomenon na nangyari po sa under heaven and even under the earth. So sa Psalm 148 naman po, another confirmation po ito sa verses 7 to 9 po. Praise the Lord from the earth, you great sea creatures in all the depths, fire and hail, snow and clouds, stormy wind fulfilling His word, mountains and all hills, fruitful trees and all cedars. So ito, mga kasama, another confirmation na ang Diyos po natin ay ang kumbaga pa may power, may control over every event, no? Kumbaga pa pagsasabi nating Mother Nature, kagawan at saka galit ang Mother Nature. Actually ang term na yun hindi ang Diyos natin ang nagagalit. Ang Diyos natin ang nagre-remind sa atin na parang wala nang time sa pagpapasalamat, wala nang time sa pagbabible, wala nang time sa pagpipray, wala nang time sa pag-advance at pag-share ng gospel, ng salita ng Diyos, and so on. So ang Diyos po natin ay hindi bulag, no? He knows every single
small detail ng ating iniisip, ng ating mapalalaman ng ating puso, yung ating intention, yung ating motive. So, even no, sa isang pamilya ay nagkakaroon ng sakuna at maging sa ating mismo individually, minsan may naranasan tayong mga problema, and that's actually one way of God reminding us na baka nawawalan tayo ng oras sa Kanya, baka tinitest niya lang yung faith natin. Minsan may mga ganun, no? Even though we are doing what's right and what's pleasing sa Kanya, may mga times na talagang sinusubok at saka hinahasa, no? Kagaya ng isang ginto na kailangang isa lang sa apoy para mapatunayan ginto. Ganun din ang ating pananampalataya, no? He sends us tests, He sends us challenges para tayo ay mas lalong tumatag ang ating pananampalataya. So yun po siya mga customers, hindi lang trip-trip lang ng Diyos na pahirapan tayo, na trip-trip lang na ganito yan, parang wala siyang magawa sa buhay, no? Hindi po ganoon mga customers. Every single happening sa ating buhay, good and bad circumstances, ay may reason po ang ating Panginoon. And sa huli ay para po sa ikabubuti natin yan mga sombreros. Alright, so naman po in the meantime nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, our powerful living God, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you next segment po mga sombreros, and paalam po. I love you all.